Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Atin pong sisindihan ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni na Mr. and Mrs. Davidson Medico mula sa Pook Central, Barangay 179. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula sa aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasak, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa mga pag-aalinlang. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya sapagkat pauuwi ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal
ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalain ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iteria at Traconete. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Si Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya, sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo po ngayon ay nasa 2 linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o tinatawag nating Adbiento. Sabihin niyo nga po, Adbiento. So muli, para sa mga ngayon lang ulit nakapagsimba, so mayroon pong 4 na linggo ang Adbiento, 4 na linggo na ating pong pinaghahandaan bago ang pinakamahalagang araw, ang araw ng Kapaskuhan o ang pagdating ni Jesus. Kaya nga sa atin pong harapan dito, mayroon tayong korona ng Adbiento at 2 na ang kandila na mayroong sindi. So ang mga kandilang ito sumisimbolo sa 4 na linggo. Kaya habang sinisindihan kada linggo, mas lumalapit at mas yung excitement no, na dapat nating maramdaman ay pataas din ang pataas, yung saya. No, hindi tayo habang papalapit natatakot tayo, kundi habang papalapit ay nagle-level up yung excitement sa atin kasi yes, no, sana dumating na ang Diyos. Sana dumating na ang Panginoon. Kung hindi man dumating ngayon, ipagdiriwang natin yung kanyang unang pagdating. Malinaw po ba? Uy, tulala eh. Magpapasko na. Hindi tayo pwedeng tumulala. Bakit ba natutulala ang iba? Bakit ba parang ano ba tawag? Lupay-pay na? Pagod na ba? Wala pa, pagdating ng Pasko, bagsak na. Ngayon, 2 linggo pa lang, lupay-pay na. Kaya tingnan niyo, balikan natin po yung paalala sa atin ni Jesus nang sindihan natin ang unang kandila sa korona ng Adbiento. Ang sabi ni Jesus, tiyakin ninyo na huwag kayong magumon sa katakawan at paglalasing. At huwag mabuhos ang inyong mga isipin sa mga alalahanin
sa mundong ito. Ay kadalasan sa atin, ang inaalala natin ay yung para sa pagkain, para sa iinumin, para sa mga kasiyahan, para sa panglabas na paghahanda lamang. Kaya, tingnan niyo mga mukha niyan, no? Kung hindi man excited na makatanggap ng 13 man para makapag-reband na ulit, di ba? Sana dumating na. Sana matanggap na yung 13 man kasi magpapariband na. Di ba? Doon natin lagi na ibubuhos ang ating panahon ng paghahanda. Kaya ngayon, sa ikalawang linggo, ipinapakilala sa atin itong katauhan ni San Juan Bautista. Sa simbang gabi, mas makikilala pa natin nung ang pagsisimula ni San Juan Bautista. Pero sa ngayon, siya ay binibigay sa atin para maging gabay o tulong sa atin kung paano tayo mas makapaghahanda. Napansin niyo po ba, sa simula ng ating ebanghelyo, may mga binabanggit na mga pangalan dito. Mga pangalan ng emperador, no? Emperador Tiberio, no? Hindi emperador na pang-inom ng mga tatay sa Pasko, ha? Emperador, no? Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes, si Felipe, si Lisanias, si Anas at Caifás. Mga big time na mga pangalan. Mga maituturing na hari. So may emperador, may hari. Ano pa ba? Ano pa bang pwede natin makita dito? Tapos biglang lumabas ang pangalan ni Juan, ang anak ni Zacarias. Habang binabanggit ang mga pangalan ng mga nauna, sila po ay binanggit bilang gobernador, tetrarka, mga punong saserdote, may mga katungkulan. Nakukuha po ba? Uy. Okay pa tayo? Kasi mahalaga na makita natin ito, ha? Ito yung mga pangalan, mga big time, pati yung kanilang mga lugar, pati yung kanilang mga posisyon. Tapos itong sabi si San Juan, nung panahong iyon, nasa isang ilang na lugar si Juan Bautista, anak ni Zacarias. Wala sa palasyo, wala sa magagarang mga lugar, hindi nakasuot ng mga mamamahaling damit o kapa o mga nakasuot ng mga mamahaling mga alahas. Wala. Nasa ilang. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan. Kaya kung isipin, bakit hindi doon sa emperador? Bakit hindi doon sa gobernador? Bakit hindi doon sa mga saserdote? Bakit si Juan? Anong pagkakaiba ni Juan para piliin siya ng Diyos na gamitin na siya ang magpapahayag ng mabuting balita? Sa tingin niyo po. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Anong mayroon siya na wala ka? Sige nga. Sa tingin ninyo. Tingnan niyo, gigigil ako sa inyo eh. Tingnan niyo nga, sa tingin niyo, parang, anong mayroon si Juan Bautista na wala itong mga malalaking pangalan na ito? Para siya ang maging karapat-dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. At ano ang ipapahayag na salita ng Diyos? Ang sabi dito, ito ang isang sumisigaw sa ilang. Ihahanda niya ang daraanan ng Panginoon. Tutuwirin niya ang mga landas. Tatambakan niya ang mga lambak. Ito yung kanyang gagawin. Di ba? Sa isang utos lang ng emperador, sa isang sulat lang, lahat susunod. Sa isang ordinansa lang ng Manila, lahat susunod. Sa isang ordinansa ng barangay, susunod. Kahit na matigas ang ulo, sinabi ng bawal ang parking. Park pa rin kayo ng parking.
Pero bakit kay Juan? Kasi magandang mapagnilayan natin ito na ito yung maganda rin makita natin. So, anong meron si Juan Bautista na wala ito malalaking ito? Kredibilidad. Sabihin nyo nga, kredibilidad. Oh, ngayon, alam nyo na, yung katabi ninyo, may credibility ba? Ha? Sino sa inyo ang mas may credibility magsalita? Sino sa inyo ang mas may credibility mangaral? Kasi marami po, no, siguro ito, kaya sila sinusunod pag nagsasalita dahil sa takot. Pero pagdating sa credibility, bagsak. Kasi kaya nga si Juan Bautista pinakilala doon sa ilang nakatira. Anong suot? Ano ang kanyang kinakain? At yun yung mas nagbigay sa kanya ng credibility para maging karapat-dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi ang mga gobernador, emperador, salita nila yan. Utos nila yan. Utos ng tao. Pero ang gagawin ni Juan Bautista, salita ng Diyos. Yan. Naintindihan na po. Yan. Kaya ngayon, sige, tingnan naman natin, bakit nahihirapan tayong kumbinsihin ang mga bata ngayon, ang inyong mga anak, na dapat tayong maghanda sa isang simpleng pamamaraan? Bakit hindi sila naniniwala na pwede naman tayong maging masaya kahit wala tayong mga mamahaling damit, mamahaling pagkain, mamahaling mga laruan? Bakit hindi sila nininiwala? Kasi yung mga magulang namomblema, abang ng abang, kila mekos-mekos para makapangutang, para makabili. Kasi yung mga magulang mismo ay hindi masaya kapag hindi nakasuot ng bago pag Pasko. Nakukuha na. Kaya kahit ano sabihin, na, okay lang yan na. Kasi alam nila, nagsisinungaling ka. Kasi pagdating ng Pasko, kalak ba walang pera? Bakit lasing si tatay? Bakit ang daming alak? Kalak ba walang pera? Importante talaga, no? Na maging credible tayo para mapakinggan tayo at para masundan tayo ng mga bata, ng mga bagong henerasyon ngayon. Kasi kahit anong sabihin natin, no, na, hindi kinakailangan niya na bumili tayo ng bago. Kung hindi naman nakikita sa atin. Kung hindi tayo nakikitaan na maging masaya, na sinasabi natin, okay na yan, basta kompleto ang pamilya, masaya. Kaya kung araw-araw na lang, minsan Paskong-Pasko, nag-aaway kayong magulang, mag-asawa, bakit nga ba masaya ang Pasko? At sinasabing ang Pasko ay para sa pamilya. Away ng away. Tapos sasabi, huwag kayong mag-aaway. Pagnilayan na mabuti, ha? Kasi sabi ko nga, no, sayang. Huwag na kayong maghanda ng kung ano-ano kung ang inyo namang mga kalooban ay hindi rin handa. Kasi masasayang lang yan. Ihanda yung sarili. Kasi pag okay kayo, kahit walang handa, masaya. Hindi lang naman, no, pag Pasko maghahanda ng spaghetti. Gusto nyo sa January, maghanda kayo. No? Sa lahat ng kapitbahay, kayo lang ang may spaghetti. Yung mga kapitbahay ninyo, wala na. Kasi lahat sila nung Pasko lang. Di ba? Suriin, ha? Tingnan na mabuti kung ano ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon ngayong 2 linggo ng Adbyento. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y Kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon,
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoong. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat para sa mga pabatid. Tugod na inaanyayahan ng lahat na makiisa. Ikalawa, bilang isang parokya, sama-sama nating ipagdiwang ang ika-100 at ika-19 na taong pagkakatatag ng ating parokya sa darating na December 15, 2024 sa ika-10 ng umagang maringal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Ikatlo, bilang paghahanda sa pagsilang ng Panginoon, ang masayang pagtatradisyon ng simbang gabi sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria ay gaganapin sa mga sumusunod na schedule. Simbang gabi mases sa ganap na ika-7 ng gabi at ika-8 at kalahati ng gabi mula December 15 to 23, 2024. Misa de Gallo sa ganap na ika-4 ng umaga at ika-5 ng kalahati ng umaga mula December 16 to 24, 2024. Samantala, ang simbang gabi mases sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na ika-8 at kalahati ng gabi mula December 15 to 23, 2024. Sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving, maaaring makuha mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayun din, maaaring mag-alin ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay pamamahagi sa Aita community sa Pampanga. Panghuli, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos, Parish t-shirt sa halagang 450 pesos, at Bible sa murang halaga. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po ang lahat ng magdiriwang ng anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Disyembre na magpunta sa harapan ng altar para sa natatanging pagbabasbas. Mga may wedding anniversary, punta po sa harapan. Huwag na mahiya. Tayo na kayong dalawa. Asa na asawa nyo? Iniwan na kayo? Panalangin ang pagbabasbas sa anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Dahil anniversary nyo,
Wala bang kiss? So muli, medyo konti ang mga nagdiriwang ng anibersaryo. Baka marami po ang hindi pa kasal o nagsasama ng kasal sa sibil. Muli, no, sana po mapag-usapan ninyo na ngayong Pasko para sa susunod na taon, makasal na kayo dito sa ating parokya. Libre po ang kasal, ha? Huwag nyo nang isipin yung mga panghanda kasi nakaraos naman kayo, nagsama na kayo ng ilang taon, wala naman silang binibigay na pagkain sa inyo. Ba't yung papakainin? Kasi yun yung madalas na iniisip, di ba, no? Yung bisita. So ngayon, kahit kayo lang pong dalawa, dito tayo sa altar, pwede pong gawin ang kasal. Basta't kayo po ay buo ang inyong desisyon, yung commitment na inyong gagawin ay habang buhay. Okay po? So sana sa susunod na taon, marami na tayong makasal dito sa ating parokya. At pagkatapos po ng misa, inaanyayahan ko po kayo na makiisa sa ating gaganaping pagninilay. Meron po tayong Advent Recollection. Kasabay po niyan ay meron po tayong mga inimbitahang pari para magpakumpisal. Yun po yung isang pinakamahalagang paghahanda na dapat nating gawin. So pagkatapos po ng misa, kung wala po kayong gagawin, manatili po at magkumpisal na rin para mas maging maayos po ang ating pakiramdam, mas maging maaliwalas ang atin pong pamumuhay habang tayo ay naghahanda. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-sponsor, sa mga ating pong Novena Masses. No, ito na yung panghuli, 9 na gabi ng pagnonobena para sa karangalan ng Mahal na Birhen sa mga barangay, mga organizations at mga individual na nakiisa po sa pag-aalay sa gabing ito ng ating misa. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,